Magandang araw mga kaibigan. Maraming mamamayang Pilipino ngayon na nangangamba na maapektuhan ang benepisyo na matatanggap nila sa PhilHealth dahil sa zero subsidy na desisyon ng mga mambabatas. Wala nang subsidy ang PhilHealth ngayon. So maraming nagagalit, maraming nag-criticize sa gobyerno. Bakit ganito ang ginawa? Ito, ang Pangulong Marcos sumagot, nagsalita. May garantiya. Okay. So basahin ko ang kanyang ang kanyang statement ha. Ito post ng SMNI 1 hour ago. Sabi niya, ito yung guarantee ko. Napakasimple. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Wow, ang galing naman. Alam kaya ng Pangulo ang kanyang sinasabi? Naranasan na ba siyang nagkasakit ng hospital at yung hindi makapagbayad? Hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth, sabi niya. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. Alam ba niya magkano ang ibinabayad lang ng PhilHealth sa bill ng mga pasyente? In fact, baliktad, sabi niya. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Wow, palakpak naman kayo dyan. Palalakin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. Huwag niyong alalahanin na mababawasan ang serbisyo. Kahit na kanino, walang mababawasan kahit isang kusing. Uy, ang galing! Palakpakan po natin ang Pangulong Marcos Jr. Napakagandang salita, napakagandang pangako. Kailang itong pangakong ito matutupad kaya. Kanina lang, kapapanood ko yung programa ni Ted Filon, yung Think About It. Nakakaawa, isang ginang. Heart surgery, operasyon sa Philippine Heart Center. 700,000 plus ang hospital bill. Magkano ang itinulong ng PhilHealth? Ito, dapat malaman ito ng Pangulong Marcos Jr. 27,000 lang. Pakinggan natin itong programa ni Junior. At magmula na siya'y mabiyuda. Ito na, yung Aling Elsa ay naging direct contributor po sa PhilHealth. Ito lamang Setyembre, napag-alaman po na kailangan dumaan sa maselang triple heart bypass si Nanay Elsa. Kung hindi ay lubos na nanganganib ang kanyang buhay. Sa ginawang konsultasyon ni Nanay Elsa sa kanyang doktor sa Philippine Heart Center, sinabihan siyang kailangan niyang maghanda ng halos 800,000 piso kung sakaling ang siya ay magpapa-opera. Halos sapat lang po ang kinikita ni Nanay Elsa para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya't napakalaking problema para sa kanya kung saan kukunin ang perang panggasto sa pagpapa-opera sa kanyang puso. Sa tulong nga po ng mga nagmamalasakit ng mga kaibigan at ng kanyang doktor na talubhasa, nagawa ng paraan ang pambayad sa Philippine Heart Center sa pamamagitan po ng guarantee letters mula sa iba't ibang mga politiko. Matiwasay pong nairaos ang operasyon at ngayon po'y nagpapagaling na si
si Nanay Elsa. Ang kanyang total bill sa Philippine Heart Center ay higit 700,000 pesos. Sa laki ng halagang ito, ang tanging benepisyong nakuha lamang ni Nanay Elsa sa PhilHealth ay 27,300 pesos. Mahigit 700,000 piso ang bayarin sa ospital, 27,000 lang ang naiambag ng PhilHealth. Isa lamang po si Nanay Elsa sa napakaraming Pilipinong may sakit at naghihintay na magamot sa iba't ibang ospital sa Pilipinas. Mapalad pa ngang may tuturing si Nanay Elsa sapagkat nagawa ng paraan ang mga kailangan niyang guarantee letters. Pero paano na ang iba na araw-araw ay naglalakad at kinakailangan pong gumising ng pagkaaga, bumiyahe ng pagkalayo at magmakaawa para lang makakuha ng mga guarantee letter na ito mula sa iba't ibang mga politiko. Ikinamamatay na nga po ng iba ang paghihintay sa pambayad sa ospital. Ang Universal Healthcare Act. Yan po ang masakit na katotohanan sa PhilHealth na parang hindi alam ng Pangulo. Ang tapang niya, ang lakas ng loob niya na magpangako ng ganito. Ulitin ko ito yung pag-guarantee ko. Napakasimple. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claims. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Palalakihin pa namin ang pagbayad ng insurance claims. Huwag niyong alalahanin na mababawasan ang serbisyo. Kahit na kanino, walang mababawasan kahit isang kusing, Mr. President. Alam niyo ba yung nangyayari sa mga ospital? Maglibot naman kayo. Itong programa ni Ted Filon, these are all well documented na pangyayari. 700,000 pesos hospital bill, 27,000 lang ang tulong ng PhilHealth. Yun, noong may subsidy pa ang PhilHealth. Ngayon nga zero subsidy na, ganon pa rin, dadagdagan pa. Maniniwala pa ba ang taong bayan sa inyo? Ako last year na hospital din ako. Konti lang ang aking bill. 20,000 pesos. Magkano ang share ng PhilHealth? 2,000 pesos. Kaya lang matagal pang siningil yun ng private hospital. Mayroon akong nabasang comment sa isa sa aking vlog. Ganon din yung kanyang comment. 80,000 ang 80,000 ang kanyang bill. Napakaliit. I think mga ganon din. Mga less than 10,000 ang kanyang nakuhang tulong sa PhilHealth. Magbasa tayo sa mga comments kung pinapaniwalaan pa ba ng taong bayan itong pangako ni Pangulong Marcos. Huwag kayong mag-alala dahil dadami pang serbisyo ng PhilHealth sa inyo kahit walang subsidy. I can guarantee you that. Para ba yung malala ko nung KOJC na kaguluhan sa Davao? Nakitang-kita na natin yung daming pulis, daming armas, tear gas at iba. Sabi pa niya na walang baril ni isa na ginamit ng mga pulis sa Davao. Saan niya nakuha? Grabe ang ating Pangulo. Nagsasalita, hindi niya alam kung anong pangyayari sa ground. Okay to. Franz Divinicia Soriano. Mambobodol na pud ka.
lantawa imong mata o burot na kayo wala daw ka na nang hubag na. J. Jing, tigil muna yung pambubudol mo, Junior. Hindi na yan uubra ngayon kasi hirap na mga Pilipino. Mas mabuti pa hair follicle test. Gayang Kanets, may trust issue na kami. Parang nakakatakot magtiwala ulit. Yun na, trust issue. Yung isang post na nabasa ko, yung tungkol naman sa modernization ng armed forces. Dahil sabi niya, we will modernize the armed forces world-class force that is a source of national pride, source of national security. Anong modernization world-class? Ano, kinaltasan nila ang modernization ng AP 35 billion? Trust issue. Ito, Burley Mendoza, my trust already gone with the wind. Highs. Very sad. Nailipad na sa angin. Jack Galyasa Casa, wala na akong tiwala sa iyo, BBM. Niel Camiling, paano mangyari yung sinasabi mo kung hindi mo binigyan ng subsidy ang PhilHealth tapos kinuha nyo pa yung 89 billion pundo? Dapat sundin nyo nakasaad sa batas. Elsa Docado, maniniwala ang tao kung sana may napatunayan na proyekto o di kaya maganda ang ginagawa. Eden Cruz Aying, ang issue kasi dito ay bakit zero budget na dapat may importante ang safety of buhay ng contributors ng PhilHealth. Jofel Delgado, amaw, nagpundo gani para after 5 years wala na ibayaran mga Pilipino na mga hospital. Okay, sa ibang bansa nabasa ko sa comments yung isang OFW sa Indonesia, zero ang bayad nila doon. Ito, Pilipino ito, nagtrabaho lang doon. Sabi niya, nung na-hospital ako, na-operahan, makalimutan ko, palsy something, major operation. Libre ang bayad ko, binayaran ng parang PhilHealth ng Indonesia. Ganun sana. Ano yung pinagyayabang ng ating Pangulo na huwag kayong mag-alala, paigtingin pa natin ang serbisyo, hindi mababawasan ang inyong claim sa PhilHealth. 700,000 bayad ni Nanay Elsa hospital bill, 27,000 lang sa PhilHealth. Tell that to the Mr. President na nagpapangako kailang taong bayan mahirap nang magtiwala sa kanya.